Good day, students. Ako nga po pala si Sir Lorenzo Inofre. At ngayon ay gagawin natin isang assembly working drawing. Pero bago tayo pumunta sa ating drawing, alamin muna natin kung ano ang isang assembly working drawing. Ang isang assembly working drawing shows the relationship of two or more parts of an object when assembled. So, ibig sabihin po na ito, pinapakita po sa assembly working drawing ang relasyon o kung ano po yung connection po ng bawat parts kapag nabuo na. Pero, dinadrawing po ito ng magkakaiwalay. Kagaya po nabanggit, it is used to show more detailed illustration for project to be done in all trade areas. This must be drawn after all parts have been detailed. So, dito ipapakita po yung bawat parts at yung bawat detalye ng bawat parts. The views of the object are usually orthographic and isometric. Orthographic, ibig sabihin po, pinapakita po yung front view, side view, at saka yung front top view na magkakahiwalay. At isometric. Isometric, ibig sabihin po nito, three-dimensional. The pictorial views are permissible if needed for clarity. So, kailangan daw po ng pictorial view kung kinakailangan. Only those views, sections, and details are necessary to adequately describe the assembly to be used. So, kalimitan or minsan, pinapakita din po yung sectioning, yung hinahati po yung loob, para hinahati po yung isang object para makita ang loob. Assembly drawing should be drawn by referring to the detailed drawings of the respective parts. This provides an excellent check for fits, clearances, and interferences. Only those operations performed on the assembly on the conditions shown should be specified. So dito po kapag nagdodrawing po tayo ng isang assembly working drawing, dapat nakalagay po ang detalye ng bawat parts. No detailed dimension should be shown on assembly drawings except to cover operations performed during assembly or to locate detailed parts in an adjustable assembly. So, kalimitan po is no detailed dimension. Ibig sabihin po yung sobrang dami ng details sa isang object na i-drawing. Pero, may pero po yan. Pero, to cover operations. Ibig sabihin po kapag meron po siyang assembly or to locate detailed parts. Then sa isang adjustable assembly. Finally, assembly drawings are used near the end of final fabrication of the product. So dito po, final assembly drawings are used near the end of final fabrication of product sa end po ng kanyang paggawa. Yun po, ang isang assembly drawing. So meron po tayong tinatawag na assembly at saka sub-assembly. The assembly or sub-assembly drawings are drawings of discrete subsystems showing in some detail on how the components items fit together. Typically, assembly drawings include gearbox drawings, roller drawings, and guard system drawing. The assembly drawing generally includes at least 3 orthographic views with sections needed to clearly show all the details and their relative positions. So kapag orthographic views, pinapakita po yung top, side, at saka front view. Overall and detailed dimension should be shown. Weight and mass. Yung bigat po, weight or mass, is minsan ninonode or ninonode po siya. Drawing includes parts list, identifying all of the component details, quantities, materials, and supply details. So, sa isang part po ng ating assembly drawing ay may nakalista po doong parts at nakalista po doon ang lahat ng kanyang details. Assembly drawing includes all these reference drawings and notes, identifying the relevant codes and specification and testing requirement. Ito po kung meron po siyang list references or at least list references and relevant codes. The drawing separate items to be identified with the leader lines to balloon which include the item reference
number linking to the parts list. Dito po, gagamit po tayo ng leader line. So, ito po yung naka 45 degree na arrow. Tapos, meron po siyang bubble or circle sa dulo po ng kanyang leader line. Para malaman po natin kung saan po reference number doon po sa parts list siya nabibilang. So, meron pong iba't ibang information ang isang assembly drawing. So, meron pong name of the assembly mechanism or sub-assembly, visual relationship of one part to another in order to correctly assemble the various parts, list of parts na nasa gilid po, bill of materials may be needed. So, ito po yung presyo ng bawat materials. And overall size and location of dimension. It is used when it is necessary to check clearance fitting. Kung magpapasok po ba yung one object to another object. Factors to be considered in selecting assembly drawings. First, depicts the assembly in its natural position in space, defines clearly how the parts fit together, describes the functional relationship of the parts, and uses minimum number of views. Now, meron po tayong feature sa isang assembly drawing. So, meron po tayong dimension, internal parts, at saka parts list. So, unahin po muna natin yung dimension. Dimension, so sa Tagalog, ito po yung kanyang sukat. Pero meron po tayong tinatawag na detailed dimension. Detailed dimension required for manufacturers are excluded for assembly drawings. But the overall dimensions of the assembled objects are usually indicated. So, meron po tayong tinatawag na detailed dimension and overall dimension. The spatial relationship between parts is important for the product to function correctly. This should be indicated on the drawing. It can be done by indicating the maximum and minimum clearance between two parts. Then, meron din po tayong tinatawag na internal parts. If there are internal assemblies, or kung meron po nasa loob ng isang object, sectional view should be used. Next, parts list. Each part is given a unique number placed in a circle. A leader line terminates the part of the object. So, meron po tayong arrow, then sa dulo nun is may number. Yung number na yun ay magre-represent dito po sa parts list sa baba po natin. So, meron po tayong sample po dito ng parts list. So, meron po tayong item number, meron tayong description, dinidescribe niya kung anong klaseng object, specified description. Na quantity kung ilan po, na material kung saan po siya gawa, plastic, metal po ba, or wood, or other type of materials po. Then, remarks, kung may iba pa po kayong gustong ilagay. Now, the first three items, the item number, description, quantity should be completed for every distinct part of your drawing. The number of duplicate parts are recorded in the quantity. The materials used for components that are being made within the company. The remark column is used for specifying a manufacturer's part number when using bought-in parts. So, sa remarks, kalimitan, kapag bumili lang po kayo ng parts sa ibang manufacturer or sa ibang company, ilalagay po natin yun sa remarks. So, wag po nating, number 1 po is, wag po nating angkinin ang hindi sa atin. So, that's what you call, meron po tayong patent na tinatawag. Na meron po tayong tinatawag na iba't ibang klase ng assembly drawings. Meron po tayong general assembly drawing, exploded pictorial assembly drawing, layout assembly drawing, design assembly drawing, working assembly drawing, pictorial assembly drawing, outline assembly drawing, and diagram assembly drawing. Now, isa-isahin po natin yung iba't ibang klase ng assembly drawings. Now, general assembly drawing includes orthographic drawings, the top, front, at saka side view. So, orthographic drawings of assembled products, parts list, and related data needed in manufacturing process. Manufacturing, ibig sabihin po, pagka-create or pagbubuo ng isang object.
So next po, yung exploded pictorial drawing. So dito pinapakita po yung assembled of various components. This is usually drawn in a pictorial form or three-dimensional form within an axis line to show the sequence of assembly. So dito sa picture reflects the exploded assembly of industrial machine. So meron po siyang gears. So magkakaiwalay po yung gears kung paano po siya buuin. Now, layout assembly drawing, it shows rough preliminary design ideas sometimes in a sketch form. It shows overall size, form, location, relationship of only major components. This drawing shows the amount of clearances required to operate and service the unit. This drawing is applicable in electrical, air duct, and other connections layout. So, this example is layout assembly ng isang FM radio. Baka magtaka din kayo, para siyang schematic diagram. Yes. Then, another type of schematic diagram is layout assembly drawing. Now, design assembly drawing, it is a refined version of layout assembly drawings with more accurate and refined dimensions, line works, and manufacturing data. So, kung ito po yung buong version ng isang layout assembly drawing. So, parang schematic, pero mas refined na po siya. So, dito nakalagay yung detailed drawing ng isang driving flange. Next po natin is working assembly drawing. Working assembly drawing is a fully dimensioned and noted drawing that is used directly in the manufacturing process. This combines a feature of detailed drawings with assembly drawings. So, ito po yung silent block axle mounting. So, gawa po siya sa metal commonly. So, nakalagay po naman sa note. Then, next po natin is pictorial assembly drawing. Pictorial assembly drawing, it is suitable for multi-view assembly drawing. Multi-view, ibig sabihin po, pwede pong i-cut para makita po yung loob. Pero in three-dimensional form pa rin po. It is substitute for multi-view assembly drawing. It is a sectional view design to show the interior structure and relationship of static and moving parts and components. It is drawn in exploded view to show the relationship of the parts before assembly. So, pinapakita mo po muna yung kalahati, then hinahati, then makikita po natin yung loob nung hinati. Yun. So, figure 6 shows the pictorial drawing assembled parts of the machine. Then, number 7, outline assembly drawing. It's only show the major outline of an assembly or sub-assembly and includes only few basic notations. So, only few basic notations po kagaya po ng nabanggit po kanina, may leader line, then number. Nakalagay po sa baba kung anong parts po yung binabanggit. Then, last one, number 8, diagram assembly drawing. It shows the form and location of all sub-assemblies with multi-view drawings, installation, and assembly. So, dito na po nakalagay yung ating location and form ng ating installation. So, it shows, figure 8 shows the diagram of assembly drawing. So, now, alam na po natin ang assembly working drawing. So, I hope na magkaroon tayo ng idea sa ating next drawing, which is drawing number 04-02/03, which is assembly working drawing. Ngayon, naunawanan natin ang tungkol sa assembly working drawing. The drawing naman natin siya ngayon. So, maganda lang po ng ating ruler, lapis, protractor, at na ating pamura. Simulan na po natin. Gamit na ating protractor, so,
hanapin natin yung 30 degrees. 30 degrees, so simula po dito sa 0 hanggang dito sa 30 degrees sa may bandang kanan. So magtuldok lang muna tayo sa may bandang gitna. Tuldok. Doon natin ilagay ang ating gitna. Ilagay natin yung 0. At doon tayo maglinya ng 30 degrees. So 30 degrees po ang ating kailangan dahil kailangan po siya sa ating pictorial drawing. So gamit natin ruler, lilingan po natin siya. Mula sa gitna, pahaba papunta po dun sa dulo. Guidelines lang po ang ating gagawin. Pag nakagawa na po tayo ng guidelines, so hanapin natin ang 15 centimeter. 15 centimeter. Para i-drawing natin ang pictorial view ng isang ballpen. Kabuuan ng isang ballpen. 15 centimeter. Simula dito. Maglagay lang tayo ng guide hanggang 15 cm. Nakuhanin naman natin yung height ng mismo ballpen. So, ano nga ba yung height o yung radius or diameter ng ating ballpen? Ang ballpen po natin ay 1.6 cm. So, hanapin natin yung 1.6 cm sa ating ruler. 1.6. Lagyan natin yung linya. Vertical line. Magkapareho po, 1.6. Vertical line. So, pagkatapos natin lagyan ng vertical line, mga guidelines, so, ipag-connect na naman natin yung dalawang linya na ito. So, sundin natin yung nasa dulo. Dulo, which is yung takip ng ballpen. Takip ng ballpen, which is, ang haba po niya ay 4 cm. 4 cm. 4 cm vertical line. Ayan po. Since ang ginagawa natin ay pictorial drawing, so bilog ng mismong takip. So maglagay muna tayo ng freehand ng dulo ng ballpen, which is bilog po. Sunod po natin dyan ay maglagay tayo dito ng pa-curve, which is yung dulo ng takip ng ballpen sa likod. Lagay tayo ng curve, guideline lang muna gagawin. Guideline. Next po is, ang gagawin naman natin yung medyo lock dito po sa taas. Yung locking mechanism. So, ang taas po niya ay 0.5. 0.5. So, may gitna po niya ay 2 cm. 2 cm, mag-mark muna tayo ng 2 cm. Tapos ang taas po ay 0.5. 0.5. Another 2 cm. 0.5. Then, lagyan natin siya ng 9. So, may line na tayo, mga guidelines lang muna. Then, maglagay tayo dito ng square. Lagay tayo ng square, 0.5. 0.5 din sa taas. Box. Then dito rin sa kabila.
0.5. So, nakagawa na tayo ng box sa may taas. Sunod natin ay gagawa naman tayo ng rectangular prism. Kukonect lang natin itong mga lines na ito. Sunod natin is lalagyan naman natin siya ng inclined line. Inclined dun sa ating ball pen. So, which is 0.5 lang din siya. Inclined, which is 0.5. Inclined. Ganun din sa may likod. Inclined 0.5. So, meron na tayong guidelines para sa takip nating ball pen. So, sunod naman natin yung katawan ng ball pen. So, sa katawan ng ball pen is susundin lang natin ito, dito, 0.2 cm, yung spacing ng bawat linya. 0.2 cm na may habang 1.5. 1.5 plus dito 2 cm. 0.2 cm marami. Straight natin siya. Puro guidelines lang muna ang mga gagawin natin. Para pag mamaya is kakapalin natin siya, mas mabilis natin siya mabubura kapag nagkamali po tayo. Ito na po yung katawan. So, punta po tayo sa dulo, which is yung dulong takip ng ating ball pen. Ang dulong takip ng ating ball pen is 1.5 cm. 1.5 cm. 1.5 cm. Ilagay po tayo ng line. Then, i-freehand lang muna natin ng maganang-gaan ang curve. Ang mga curves. So, dito sa katawan ng ating ball pen, meron siyang spacing na 0.2 sa magkabilang gilid. So, therefore, maglalagay tayo ng 0.2 dito, 0.2 hanggang dito sa gilid. 0.2. Anong purpose na itong 0.2 nito? Dahil sa siyang ball pen, mas maliit po ang curve ng katawan kaysa sa mismong takip. Para pumasok po yung takip na ating ball pen sa katawan. So, meron na tayong mga guidelines. So, pwede natin siyang kapalan. So, unahin muna natin yung takip. Yung curve, kapalan natin siya. Pwede pong i-freehand. Pero kung hindi po kayo masyadong magaling sa freehand, pwede po natin siyang gamitin ng protractor or drawing compass. Next po natin. Kapalan natin ito. Yung nasa loob. Then yung nasa gilid. Nagsusobra din sa guidelines na ginawa natin sa taas. Then, another guideline. Sorry, another bold line. Then, freehand kung kaya. Kung hindi po kaya, gumamit ng protractor or drawing compass. So, kapalagin po natin ito. Kapalagin natin nasa taas. Then, yung line. Kapalagin natin. Kapalagin natin ito. Yung square. Curve. Then, pataas. Gamit po na ating panggura. So, tatanggalin natin ibang unnecessary details.
Kung may mabura man kayo ng di tama, pwede natin siyang tingnan ulit in accordance sa kanyang guidelines. So, meron na tayong pictorial drawing ng ating ball pen. So, lagyan natin ng pangalan sa baba. 1cm sa baba. Guidelines. Hindi ko masyado makapahit ng guidelines. Lagyan natin ang pangalan ng pictorial drawing of a ball pen. Sunod po is maglagay ulit tayo ng another 30 degrees. Sa baba. Dito, hindi sa 0, hindi sa 30. Tapos, guidelines ulit tayo. At, maglagay pa tayo ng isa pa. Tundo. Siya. 0 hanggang 30. Project natin siya. Gamit ng guidelines. So, ano gagawin po natin dito? So, gagawin natin dito sa pangalawang to is exploded type ng pictorial drawing. So, exploded type. So, tatanggalin natin o iiwalay natin yung pang-F, yung cap, yung ink, yung casing, at saka yung dulo. So, paano natin siya gagawin? So, magsimula tayo dito. Ang taas ng ball pen o height ng ball pen is 1.6. So, ang daling sabi, parang ulitin na natin ito. Pero, exploded man yan. 15 cm. 1.6. Another guidelines lang po muna tayo. Okay. Tapos gawin po natin yung takip ng ball pen dito. So, maglagay muna tayo ng guidelines ng curves. Then, 4 cm. 4 cm po na ating ball pen. Takip. Yung sa takip, 2 cm. Tapos 4 cm.
Then, lagyan natin siya ng squares sa taas, which is 0.5. Project natin siya sa rectangular piecing. So, meron na tayong guidelines ng para sa takip. So, kung meron tayong guidelines, huwag natin kalimutan yung mga inclines. Ayan. So, pwede na natin siyang gawing block lines or object lines. Kapalan na po natin sa minsan. Kung kayang freehand ng curve, yung problema. Kaya kung hindi, gumamit po tayo ng drawing compass. Gamit po na ating pambura. So, burahin po natin ng unnecessary lines. At meron tayong takip ng ballpen. So, sunod po natin is yung tip. Tip is 1.5 cm. Maglagay muna tayo ng 1 cm na spacing. Simula sa dulo na ito. Punta dyan. 1 cm tapos 1.5. Tapos maglagay tayo ng square. Dito sa dulo. It is 1 cm. Bakit kailangan natin ng square? Gagawin ko natin siyang cone. Yung square na po na yan is magiging base ng ating cone. So, dito po yung bilog, yung dulo, sa gitna. So, mag-curve po tayo, gagawa tayo ng cone. Kung kaya mag-freehand, mag-freehand. Kung hindi, gumamit po ng ating drawing compass. So, meron na tayong tip ng ating ball pen. Yung dulo. Lagay na natin ibang detalye. Meron tayong dulong paket ng ating ballpen. So, sunod po natin is yung mismong hawakan ng ating ballpen, which is 7.5 cm. Maglagay mo tayo ng 1 cm na space, then 7.5 cm, which is maglagay tayo ng 1.4. Bakit naging 1.4? 1.4 sa ating ballpen. Kasi po, dapat mas maliit po yung radius ng ballpen. Yung katawan ng ballpen para pumasok po sa ating takip ng ating ballpen. So, next po natin is yung details po, yung 0.2 cm.
0.2 cm, which is hanggang 1.5, 0.2, mga guidelines lang po muna una palagi, then saka tayo magkapal. Ito po kakapal po natin, dahil makuha natin yung mga details. So sa dulo, curve, dahil siya po ay bilog, curve. So, sunod yan is bubaray na po natin ibang details. Unnecessary details. Sunod yan, dito natin lalagay yung ink ng ating ballpen. Ink reservoir. Ang tinatawag. Kasi ink reservoir, ang sukat po niya ay 0.8 cm. 0.8 cm yung radius. 0.8 hanggang 30 cm. Centimeter. So, natin yung height. Then, yung dulo is pabilog. Then, 1.2 cm. Then, the rest ay inks na. So, dito lalabas yung ating ink sa dulo. Then, curve. Kapalan po natin para makuha po natin ang kanyang form. Gawin po natin yung ibang lines, unnecessary lines. Kung may naburaman tayo, ayusin lang po natin. So, after ng ink reservoir, yung takip naman ng ating bottom sa dulo, which is yung bottom cap na tinatawag. So, bottom cap is, siya po, ang sukat po niya ay 1.5. Maglagay mo yung kanyang 1 cm na space, then 1.5. Ang height po niya ay 1.2 cm. 1.2 cm. 1.2 cm. Then, maglagay tayo ng curve. So, nakuha na natin yung mga profiles natin. So, pwede natin siyang kapalan. Then, erase unnecessary lines. So, meron po kayong iba pang option na ilagay dito sa bottom cap, sa dulo ng ating bottom cap, ng ating ballpen. Ink reservoir, nandito lang po siya. So, another option po yun. Walang problema po yun. As long as nakikita po yung takip, yung dulo ng ballpen, yung pang-screw, yung body, yung ink, at saka yung bottom cap na tinatawag. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating assembly working drawing. So, meron pa po tayong tinatawag na orthographic drawings, which is yung
one view ng ating mga drawings. So, simulan natin sa takip ng ballpen, which is yung top view. Ang top view ng ating ballpen is sa top view. So, ilalagay natin pag didikitin natin siya. Yung 1.6 cm. 1.6 cm. Ilagay muna tayo ng lines sa left side at yung bottom. Ito yung magsisilbi natin guidelines from left to right. Then, kuhanin natin yung height ng ballpen. Yung total height, which is 1.6. 1.6 centimeter. 1.6 centimeter. 1.6 centimeter. Guidelines ulit. Then, so, after the 1.6, so dito sa dulo, is yung, magsisimula tayo dito ng takip ng ballpen. So, maglagay tayo ng 4 cm, 4 cm guideline. Then, kuhanin natin yung gitna ng 4 cm na ito. Or ng 1.6 na ito. So, 0.8. Sa 0.8 is may point to sa taas, may point to sa baba. Then, i-project natin siya dito. Project natin siya. After you project, so maglagay tayo ng 2 cm space. 2 cm. Then after ng 2, mag 4 cm naman tayo. Ayan. Then, sa 2 cm na yun, lagyan natin ng line. Lagyan natin ng line. Ayan. Tapos to, so meron tayong guidelines na ating mga takip. Ng takip ng ballpen. So, kakapalan po natin siya. So, meron tayong takip ng ballpen. Sunod naman natin is yung body. Yung body, which is, ang sukat po niya ay simula dito, papunta doon is 7.5 cm. So, maglagay tayo ng 7.5 cm. 7.5 cm, line, vertical line, straight. Then dito sa part na ito is meron siya mga lines. So, yun yung handle grip na tinatawag. So, 1.5 cm yung sukat niya.
Tapos, ang spacing po niya ay tig po 0.2 centimeter. So, magbalik tayo ng lines. 0.2 centimeter. So, ang body ng ating ball pen, kagaya ng nabanggit ko dito kanina, is meron po siyang tig minus 0.2. Minus 0.2 dito sa taas, minus 0.2 sa baba. Total of 1.4 na lang yung matitira sa atin. So, magbawas muna tayo ng 0.2 cm sa taas. 0.2 sa baba. Then, another set of guidelines. Anong purpose po nitong point na ito? Para pumasok yung body ng ball pen sa mismo takip. So, meron na tayong outline ang tinatawag. So, object line or profile. So, pwede natin siyang kapalan. Then, burahin natin yung unnecessary lines. Kung may naburaman tayo, pwede natin siyang ayusin. Then, ilagay na po natin yung takip na ating ball pen, which is sa dulo. Ang sukat po niya is 1.5. Then, mayroon po siyang tig 0.4, 0.3 rather, sa magkabilang dulo. Minus 0.3. Papunta po siya sa ating ball pen. So, meron na tayong profile, pwede natin siyang kapalan. Burahin natin yung unnecessary lines. Nanibura mo tayo. Listen mo natin. At ito ang ating top view ng ating ball pen. So maglagay lang muna tayo ng name sa kanya. 1 cm pababa. Ito yung tinatawag natin top view. So,
So, dito sa ating assembly working drawing, so nakalagay dito yung mga sukat na ating mga drawing. So, huwag natin kalimutan lagyan ng mga sukat. Simula dito, yung ballpen, takip ng ballpen rather, is lagyan natin siya ng 2 arrow, 2 cm. Tapos yung body, simula body, papunta sa dulo, which is 7.5 cm. Dahil yung dulo, ng ating ruler, rather ng ating ballpen, is 1.5 cm. So, this is only the sample ng mga dimensions. So, lahat ng dimensions na nakasulat sa ating sample drawing ay ilalagay po natin sa ating papel. So, dito naman po ilalagay naman natin yung front view. So, front view. So, ang front view naman po is nandito naman yung takip o yung locking mechanism ng ating ballpen sa may bandang taas. Kasi patagilid nga po siya. Now, paano po natin siya gawin? So, same procedure as dito po sa top view, pero ito po locking mechanism again nasa taas. So, 1.6. Hindi tayo sisimula. Pero, kung wala na pong space dito po sa taas, pwede po ninyong ilagay ang front view dito sa baba. Again, kung wala na pong space dito sa taas, or dito sa gilid, pwede po natin ilagay ang ating front view dito po sa baba po natin. So, front view, maglagay po ulit tayo ng 4 cm. Then, another 7.5 cm, then 1.5 cm. So, dito po, lagay muna tayo ng mga guidelines. Then, dito sa ating takip ng ballpen, is maglagay tayo ng tig point sa magkabilang gilid. Tig point 2. Tapos, pasalubong. Then, sa taas po, is meron po 0.5, 2 cm depth, another 4 cm. Then, since meron na po tayong profile ng ating takip ng ballpen, i-close na natin ito. So, meron tayong profile, lagyan natin ng incline na 1 cm. Yan. Then, yung ating loob ng ballpen, lagyan natin siya ng T.2. Then, lagyan natin ito na T.2 sa magkabilang gilid. Papasok sa ating ballpen. Since meron na tayong profile, so pwede natin siyang kapalan. Simulan natin sa takip.
Then 100 grit, which is 1.5 ang sukat. May eco point 2 ang spacing. So, nakuha na natin yung ating profile. So, burayin na po natin yung ibang unnecessary lines. Kung may nabura man tayo, pwede po natin siyang ayusin. So, 1 centimeter pababa. Lagyan natin siya ng pangalan na front view. At ganito po gumawa ng isang assembly working drawing. Merong pictorial drawing, which is yung 3-dimensional, exploded working drawing, at orthographic drawing sa assembly drawing. Drawing number 04-02/03 assembly working drawing. Ipasa po ito sa tamang oras at sa tamang araw. Maraming salamat.